Magandang gabi po, Ma'am Mara. Kamusta ka po? Kilala ka rin po na ikaw ang nagsimula at nagmalasakit na tulungan ang mga senior citizen at naatasan ng ating gobyerno para itaguyod ang NCSC online registration at PhilHealth online registration para sa mga senior citizen. At matagal-tagal din po tayong hindi nakita sa ating mga kababayan sa social media. Ano po ang pinagkakabalahan mo after noong nakarang eleksyon? Ayan, ako napakahaba ng tanong pero syempre unang-una sa lahat, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po muli si Super Mara. Actually, sa ngayon, okay na okay po ako. Right after election, may mga konting pinagdaanan pero para sa akin siguro, kapag tao ka talagang may pagdadaanan eh. Lahat naman nalagpasan ko. Pasalamat ako sa Panginoon Diyos sapagkat nandito pa rin tayo at handang tumulong sa ating mga kababayan. Ma'am, nung last May 13, natuwa po ang mga supporters nyo, no? Lalo na ng mga Manileño, nakakaisa kayo sa Sigaw ng Bayan at kasama ang inyong grupo na nakiisa sa Sigaw ng Taong Bayan laban sa mga tiwaling politiko. At, Ano yung rally? yung rally sa Senado. Kilala ka rin po bilang isang makabayan, no? Ano po yung nararamdaman mo noong nakita mong halos sumugod po ang Taong Bayan sa Senado noong last May 13? Yes, actually totoo po yan. Last May 13, 2026, ako po ay sumali at nakibahagi at talagang binigay ko po yung buong puso ko para sa suporta ng ating gobyerno. Ang unang naramdaman ko, nung nakita ko yung mga kababayan natin, siguro ito na yung oras para talagang makamit natin yung hustisya. Hindi lang sa korupsyon, kung hindi magkaroon ng pantay-pantay na pagtingin. Hindi porket isa kang government official, may VIP treatment ka na, di ba? Kapag may ginawa, kailangan panagutan at harapin. Dahil po sa eksena sa loob ng Senado noong pong last May 13, may mga netizen po na nagsasabing nawala na po yung respectability ng Senado. May papasok ako, tatanungin niyo ako, bakit ako pumapasok? Somehow, alam mo, nalungkot ako sapagkat nung nasaksihan ko yung nangyari sa Senado, ako bata pa lang, napapanood ko na yung mga dating mga senador na magagaling, di ba? Yung pinag-uusapan nila, makabuluhan at talagang merong pupuntahan. Kaya nung nasaksihan ko yung nangyari sa Senado, nalungkot ako. Kasi hindi ko akalain na meron palang grupo o may hating opinyon ang mga senador natin. Which is dapat kahit paano pagdating sa taong bayan ay merong iisang pagtingin lamang at meron tayong sinusunod talaga para sa lahat. Siyempre nalungkot ako, parang kahit paano, magulo na nga sa ating bansa, mas magulo pa pala sa loob. Ma'am, ano po masasabi nyo sa mga politikong nasasabit ang kanilang pangalan sa flood control issues? Masasabi mo dito? Unang-una, alam niyo po, tinitignan namin kayo as good example. Sila yung tinitignan natin na magtataguyod sa ating bansa, di ba? Sila yung tinitignan natin na mas gagampanan nila yung tungkulin nila sa taong bayan at yung mas tama. Siyempre, ang pagtingin ko dyan, ang nararamdaman ko, dapat talagang kung may kasalanan sila, harapin nila. Kumbaga, wag nilang daanin sa pagtatago, wag nilang daanin sa issue ng iba, kung hindi ang gusto po ng taong bayan, yung katotohanan. Kung wala naman tayong ginagawa, ba tayo matatakot? Somehow, kung titignan natin pagdating talaga sa kasalanan, walang kahit sino di ba? Kahit na mataas ang posisyon mo, mababa ka, dapat managutan talaga kung may kasalanan. Kasi ang kinawawa naman talaga dito, taong bayan at isa na ako doon. Pero sabi nga nila, lahat ng bagay kasi may hangganan Pero kung gumagawa ka ng tama para sa iyong kapwa, naniniwala ako na tutulungan ka pa ng Panginoon Diyos, di ba? Na maitawid mo yung pagtulong mo. Katulad ng ginawa natin po sa Maynila, at hindi lang sa Maynila, sa kabuuan ng mga senior citizens sa buong Pilipinas, na itawid natin yung pagtulong natin kahit mahirap. Sabi ko nga sa sarili ko, paano ko nagawa yun? Paano natin nagampanan? Pero pag Panginoon Diyos ang kakampi mo talaga, ibibigay niya sa'yo lahat. Natutulungan ka niya. Kaya, gagabayan ka niya. At nandun talaga yung suporta ng maraming tao sa atin. So, bali ma'am, matindi na po yung nangyayari, no? Especially sa mga politics. So, ano po masasabi nyo at mensahe po sa ating taong bayan para mapanatag po ang kanilang kalooban sa takbo ng politika sa ating bansa? Lalo-lalo na sa Senado.
Alam niyo po, para sa mga kababayan natin, kaisa niyo po ko sa lahat. Ang gusto natin makita yung katotohanan, mabigyan ng hustisya at talagang maparusahan yung nagkasala. Kahit paano doon mabibigay natin muli yung dignidad natin at yung ating tiwala sa mga naglilingkod. Kasi kung hindi bibigay ang hustisya na to, mawawala na po talaga ng tiwala. Pero umaasa pa rin ako na ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ay bibigyan tayo ng hustisya at ibibigay niya ito ngayon. Kilala ka rin po bilang isang philanthropist and senior citizen advocate. Maraming senior citizen ang nadismaya at nalungkot at tila nawalan ng pag-asa, no? O nawalan ng kakampi dahil sa hindi mo na pagkapanalo bilang isang mayor ng Maynila. At hanggang sa ngayon ay nakakaranas na hindi nakukuha ang kanilang benepisyo. Siyempre nalulungkot ako. Kasi alam po ninyo yung pagbaba natin, napakalaking bagay po sa akin na mamulat sa katotohanan. Iba kasi yung naririnig, iba yung nakikita mo talaga at nasaksihan mo. Para sa mga senior citizen po natin na wala pa rin benepisyo hanggat ngayon, kung po pwede lang po, hindi lang kayo tatawag, pumunta na kayo talaga sa Malacanang, di ba? Kasi nandiyan naman ang opisina ng mahal na Presidente Bongbong Marcos. Anytime, welcome po ang lahat ng pwedeng magbigay ng hinaing nila. Siyempre, nalulungkot ako sa mga senior citizen natin na nahihirapan pa rin hanggang ngayon. Siguro, ang gawin na lang po natin, lapitan natin ang opisina ng Presidente, mahal na Presidente Bongbong Marcos. Ako naman po nandito, kung ano po yung maatasan sa akin na pwede kong gawin para mas makatulong, ay gagawin ko. Naghihintay lang naman ako ng senyales na gawin ko to, gawin ko yan. Kasi ako naman kung meron akong kukuning trabaho o gagampanan ko talaga. Katulad nga nung social universal pension na yun. Oo. So ang balita nga dito ay nakabinbin lang sa Senado. So, Imagine mo, yan, diba? Busy pa sila sa mga kaso Oo. nila. Opo, hanggang ngayon. So, ang mga senior citizen natin, Naghihintay. Oo, yun na nga dapat alam natin kung ano yung dapat natin i-priority kahit na may pinagdaraanan pa yung bansa natin. Opo. Kasi ang mga senior citizen, natural nagmamadali yan kasi minsan may nararamdaman sila o meron silang gustong bilhin na gamot na immediately kailangan nila. Siguro, kahit na merong ganitong problema sa Senado o sa Kongreso, dapat siguro unahin pa rin nilang tapusin yung para sa taong bayan. Opo. So ma'am, ano po yung pangunahing dahilan at pumasok po kayo sa politika sa Maynila? Ay, number one talaga yung mga senior citizen. Talagang pumasok ako dahil sa nakita kong kakulangan ng pagtulong sa kanila at nandun ako sa, hindi naman sila yung dahilan ko lang, pero alam mo yung gusto mo pang tumulong ng mas maraming bagay. Yung gusto mong ibigay yung para sa kanila na alam mong isang paraan kung sana makaupo tayo. Opo. Dahil yung budget po ng ating gobyerno, budget po ng mga senior citizen, budget ng taong bayan, syempre nakasalalay dun sa mga nakaupo kung ipapasa nila yung batas, i-implement nila yung mga programa, di ba? So ako talaga, kung mabigyan ako ng chance, hindi siguro maghihintay ng isang araw mga senior citizen Hindi ko natutulugan. Talagang yun ang programa mo, gampanan mo talaga. Nang wala ka nang inaantay pa na kahit na ano. Ay, ayan. So ako talaga bababa para sa taong bayan. Hindi para sa sarili ko. Kaya nga hinihiling ko rin na talagang malakas pa rin yung mga senior citizen natin para magkaroon pa rin tayo ng chance na makita sila at masaksihan pa nila yung talagang magbabago at mangyayari sa kanilang Opo. Ma'am, yung mga outreach program niya po ba talagang itutuloy niyo po ba yan o Siyempre itutuloy ko. Definitely. Kasi yung mga ganong bagay ng pagtulong, hindi mo naman puputulin yun at unless na lang siguro maging mayayaman na lahat ng tao na hindi na kailangan ng tulong natin. Pero sa ngayon, kailangan kahit na maliit na bagay man yan, tumulong talaga. Alam mo yung mga senior, bumili lang yun sa drugstore, may kailangan na agad yan. Kasi yung gamot nila hanggang 30 days lang, baka minsan nga 10 days lang Di ba katulad ng kilala ko senior citizen, ang bibili niyang gamot, pang 5 araw lang lagi. Kasi yung 5 araw na yun, after 5 days, saka na lang siya ulit mamumroblema. Ganun ang sitwasyon ng mga senior natin. Hindi sila yung tipong 1 month makakabili ng gamot or 2 months. Hindi. Pang 5 araw, 7 days, 10 days, pinakamarami. Ibig sabihin, ganun yung pangangailangan ng mga senior citizen natin. Na sila mismo, meron silang expiration doon sa gamot na kailangan nilang inumin. So nasaan po yung mga pagtulong, 'di
di ba? Kung dire-diretso yan, I don't think na kakapusin yung mga senior citizen natin. Sana lahat po ng mga nakaupo natin sa gobyerno, magkaisa naman para sa programa na maprolong din yung programa na maibibigay sa taong bayan para naman humaba din yung pangangailangan nila na matustusan talaga. Kasi minsan sasabihin nila, ma'am, nakahingi ako ng gamot. Pero after 15 days, ma'am, wala na akong gamot. So hindi lang pala expiration ng buhay natin yung may expiration, no? Pati yung ginagamit natin, iniinom natin yung pangangailangan natin. So yun ang gusto ko talagang matulungan. Ma'am, paano po hinaharap kung may mga taong may negative na comment sa mga programa mo? Alam mo, feeling ko mga basher ng kabila. Hindi, honestly speaking pag may Opo. negative comment, wala pa ako nare-receive na sobrang below the belt. Pero yung mga nagne-negative comment sa akin, feeling ko hindi nila ako kilala. Or feeling ko baka nandun sila sa Babuyan Island na hindi nila alam yung nangyayari sa atin presently. Sa mga natulungan naman po natin na areas, wala pong mag-negative comment naman. Wala naman. So far. So far naman wala namang nagko-comment na mga. Oo, di ba? Ang comment lang nila, ma'am, ganda nyo. Ang galing ng boses nyo. Oo, mga ganon. Ma'am, sa inyong pamilya, no, bali, ikaw po ang tumatayong panganay, no? Paano naman po kayo bilang isang ate? Oo, pangalawang panganay ako. Yung panganay sa akin, 1 year lang yung gap namin. So, parehas kaming ate. Sa mga kapatid ko, medyo stricto talaga ako. In the sense na kung anong tama gawin nyo. Pag mali, hindi ko ito tolerate. Ganun ako eh. At saka pag nagtanong sila sa akin, humingi sila ng advice, hindi rin ako magsisinungaling para ma-please lang yung pakiramdam nila. Kung hindi sasabihin ko talaga sa'yo, kung ano mangyayari sa'yo, yan pa rin yung magiging desisyon mo. Kasi bakit ko yung ginagawa? Kasi ayoko silang magkamali. Hanggat maaari, iniiwasan ko yung masaktan sila, tapos sasabihin ng kapatid ko, kasi naman, ikaw yung panganay, tapos di mo pa sinabi lahat di ba? Gusto ko, pag nag-advise ako, pakinggan mo ako, sundin mo rin ako at the same time. Kasi hindi naman ako mag-a-advise kung hindi para sa kabutihan niya eh. In short, pag humingi ka ng advice sa akin, yung totoo lang ang maririnig talaga. Ganun ako. Bihira akong actually hindi ako nag-tolerate eh. Pero pag pinuri kita, ibig sabihin, totoo talaga yun. Bihira ako magpuri ng tao eh. Kasi baka lumaki lang na lumaki yung ulo, tapos magbago, di ba? So, sa akin naman, sa mga kapatid ko, good thing, sumusunod naman sila, tsaka nakikinig. Ma'am, ano po masasabi nyo? Grabe na po yung yung presyo ng mga bilhin like gasoline or mga basic commodities. No, ano po masasabi nyo sa takbo ng ekonomiya natin? Ang reaction ko, paano nakaka-survive yung mga Pilipino? Di ba? Kasi kung sumasahod ka lang ng basic na yung ang tawag dito, yung minimum, paano mo masusurvive yun? Di ba? Kaya bilib ako sa kapwa Pilipino ko kasi nakaka-survive sila. Imagine, ang hirap ng buhay. Siguro pag iba yan, baka wala nang tumao sa mall wala nang tao, hindi ka na mamamasya. Pero bilib ako sa Pilipino dahil sa kabila ng kahirapan, taas ng gasolina, taas ng mga groceries, mababa naman yung sahod, wala naman tayong benepisyo talaga sa ating health, di ba? Yung mga bills na mataas, yung Meralco, yung tubig. Pero grabe bilib ako kasi yung stress na dadala natin. Ang sa akin lang, huwag nyo naman masyadong kawawain yung taong bayan na parang, alam mo yung sinasakal ka na nga, tinatapa ka na yung ulo mo, hindi ka na makahinga, parang kulang na lang, bahala na kayo sa buhay nyo, paano kayo mabuhay. Sa tingin ko naman lahat ng yan may paraan. Number 1 po, tingnan din natin yung sahod ng mga regular employees, di ba? Ano ba kinikita ng mga jeepney drivers natin? Dapat doon man lang kahit paano, meet halfway man lang. Ibig ko sabihin, hindi ko naman sinasabi, babaan agad yung gasolina, pero unti-unti naman sana. Merong progreso. Yung mga pagkain natin, commodities natin, basic commodities, hindi naman siguro dapat taasan ng sobra. Kasi hindi naman important yung binibili ng mga ordinaryong tao, di ba? Pero katulad ako, halimbawa pumunta ka sa grocery, tignan mo yung mga presyo. Magugulat ka, kala mo, pumunta ka ng duty free. Dahil yung presyo niya pang imported di ba? So nakakalungkot dahil nakikita ko
na, lalo na sa panahon na ilang taon na ba ako nabuhay, ito na yung pinaka-worst na binagsak ng ekonomiya talaga natin. Na minsan siguro isang pamilyadong tao, matutulala ka na lang eh. Uwi ka ng bahay, hawak mo yung sahod mo, hindi mo alam paano kayo magkakasya, tumirakel na lang. Pero ganyan po katindi ang Pilipino kung paano mag-handle ng problema. Kaya sa tingin ko, ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, kakayanin din niya. Kaya lang, dapat lahat talaga magkaisa, di ba? Sa Kongreso, sa Senado, lahat ng ahensya ng gobyerno, bigyan niyo naman po ng oras na kung paano niyo naman bigyan din ng pagtulong yung mga kababayan. Ma'am, ano po masabi mo sa kalakaran sa Senado ngayon at paano mo po ikukumpara ang mga senador noon at sa Senado? Paano ko makukumpara malayo? Kasi noon, kapag ka nagsalita ang mga senador, merong kahulugan, merong kabuluhan, merong pupuntahan. Ngayon, tsaka dati kasi talaga ang tumatakbong senador, talagang merong may pagmamalaki na kaya ako tumakbo kasi ganito na itulong ko sa tao, ganito, ganyan. Hindi ko naman po ninalain na yun pero siguro kung nag-showbiz ako, baka senador na rin ako ngayon. Kasi madali pa lang pumasok sa politiko pag artista, di ba? Opo, Sana ma'am. pala, kaya pala nung bata ako, doon ako pinapasok ng Panginoon Diyos sa landas sa pag-artista. Kasi sa later on pala, magiging politician. Pero ibig ko sabihin, nabawasan kasi yung talagang qualities ng isang senador. Correct. Respect sa sarili niya, respect sa opisina, respeto sa taong bayan, kahulugan ng pagkupo niya bilang senador, kahulugan ng pag-implement at paggawa ng batas para sa taong bayan. Mismo ikaw, manggaling sa'yo yung magandang ehemplo para makita ng taong bayan na yung ini-implement mong batas at yung ginagawa mong batas ay ikaw din ang mismo nakakaunawa. Ngayon, kung hindi mo ginawa yun, ano sasabihin ng taong bayan? Sino ba ang may pagkakamali? Kami ba na sumusunod o kami yung gumagawa? Opo. Ibig sabihin, medyo nabawasan ng pagka-class yung ating Senado ngayon. Wag ko kayo magagalit, pero ako kasi bata pa lang nanonood ako ng mga debate ng mga senador natin. So nakita ko po yung diferensya at hinihiling ko na sana ibalik niyo po yung dati. Para ibalik din yung pagmamahal at respeto at pagtingin. Pasok, ginahanap niyo ako. Di ba? Ngayon papasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako pumapasok. Alam mo kung ano reaction ko dyan? Unang-una, hindi ko akalain na mabilis siyang tumakbo. Hindi siya naabutan Grabe, ang bilis nun. Pangalawa, yung sinasabi niya na kapag hindi na siya pumapasok, hinahanap siya, pag pumapasok siya, pinipigilan siya. Bakit sa ibang sasakyan siya sumakay? Pwede naman sa sarili niya, di ba? Opo. Ibig sabihin, may something pa rin eh. Tsaka 6 months na po na hindi pumapasok. Oo nga, biglaan na yung pagpasok niya. Bigla na siyang lumitaw. Oo, bigla na siya lumitaw na hindi mo alam kung anong dahilan talaga. Maaaring alam na ng mga kababayan natin, pero mahirap sabihin kasi sa sarili nating bibigay. Kaya lang, tayo naman nag-observe lang, di ba? Parte pa rin tayo ng gobyerno, alam naman natin kung ano talaga yung dahilan. Hindi ko lang inaakala mabilis siyang tumakbo. Naiisahan niya yung mahabol sa kanya. Pero di ba? nadapa eh. Oo, nadapa na nga, hindi pa naabutan eh. Tsaka sabi ma'am, ni-wrestling daw po siya. Oo nga, pero hindi naman ang nag-wrestling sa kanya hagdanan. Ikaw, meron Ma'am, kay VP Sara Duterte, ano po masasabi niyo sa kanya sa ngayon? na hindi natin nakikita na, ewan ko nasaan siya. Baka doon na siya, nasaan na ba siya? Naka-permanent resident na ba siya dahil? Hindi, honestly, di ba? Kayo? Ba't ganun? May Mayroon bang balita ganun, ako. Vice President, di nakikita sa bansa? Hindi, ako naman, question ko lang po yun Hindi ko naman sinasabi hindi siya pumapasok. Pero definitely, hindi natin siya nakikita. Opo. More on sa interview lang. Naintindihan ko naman na ang kanyang tatay ay nandoon. Pero may obligasyon ka sa bansa natin. Opo. And sa tingin ko, mas kailangan ng presence mo at ng pagtulong mo sa ating bayan, di ba? Ganun talaga Pagka pumusisyon ka, naging public servant ka, kasama na doon yung sakripisyo Hindi mo po pwedeng ikatwira na, pamilya ko to Hindi Kasi, once in a lifetime opportunity na ibibigay sa'yo ng taong bayan na ikaw maglingkod para sa lahat. Bihira yun. Napakaswerte nga niya dahil nandyan siya And sa tingin ko, ito yung pagkakataon na ipakita niya talaga. Kung talagang meron siyang pagtulong at pagmamahal, kahit anong mangyari, nandito siya sa ating bansa.
bansa, di ba? Oo, actually nagulat ako dun sa kanyang announcement dahil masyadong maaga. And I don't think na yun ang gustong marinig ng taong bayan katulad ko. Ang gusto kong marinig kung anong magagawa niya pa para sa ating bansa. Yun eh. Hindi kasi panahon ng eleksyon pa masyadong matagal. Pero iba kasi ang amon sa politika, di ba? Hirap ikumpara. Pero kung ikaw kasi may damdamin ka, hindi mo priority yun. Ma'am, bilang isang kilala ka rin po kabalikat ni PBBM, nasasaktan ka po ba? May nakarinig kang laban kay PBBM? Actually, honestly nasasaktan ako. Kasi mahirap sa tao yung ibigay mo na lahat tapos kinukutsa ka. Mahirap yun kasi naranasan ko din. Kaya lang, hindi ka rin pwede magpatalo sa emosyon dahil lang pinagkukutsa sa'yo. Talagang seriously, ang paglilingkod nandyan, doesn't matter kung may magustuhan ka ng tao o hindi, kung may nasama silang kontento sa'yo o wala. Ang mahalaga, yung paglilingkod niya yung titignan natin, di ba? Hindi naman natin bibilangin yung masamang comment sa kanya eh. Kasi ang mas titignan pa rin natin yung servisyo binibigay niya sa taong bayan. From my heart, ang mensahe ko po sa ating Pangulong Bongbong Marcos, nandito po kami. Meron pa po kayong mga supporters at marami kami. Kumbaga, huwag po kayo mawalan ng pag-asa dahil ganun talaga. Pag gumagawa ka ng tama at inaayos mo, meron talagang babatikos dahil lang meron at merong mga taong ayaw gawin yun. Ayaw nyo gawin yun. Kumbaga, ang sa akin lang, Ayaw nila gawin. Oo, ayaw nila siguro maayos yung bansa, binabatikos kayo. Di ba kapag gumagawa ka ng tama at totoo, di ba talagang meron ko kontra? Sa ginagawa niyo po ngayon, lalo na po masolusyonan ng korupsyon, masolusyonan yung mga nagkasala, mabigyan ng hustisya at taong bayan. Tama po yun, huwag kayong mag-aalanganin. Huwag kayong mag-isip na hindi namin gusto yun. Ako na po nagsasabi, yun po ang gusto ng taong bayan. At yun po ang talagang matagal na naming gustong makamit yung hustisya at mayroong presidente na gagawa po niyan. At umaasa kami na kayo po yun. Maikli lang yung buhay natin. Hindi natin alam kung makakabalik pa tayo sa mundo ito pag nawala tayo, di ba? Kaya sa akin, mahal na Pangulong Bongbong Marcos, kayo po ay nandyan, kayo po ay may kapangyarihan at naniniwala po kami sa inyo na ang kapakanan ng taong bayan ang inyo pong iniisip. Huwag niyo na po isipin yung mga kalaban kasi natural lang po na meron at meron. Ang tignan lang po natin dito yung tama at maayos na bansa ang gustong makamit ng mga Pilipino. Ma'am, mensahe po sa ating senior citizen. Sa ating mga senior citizen, namimiss ko na po kayo talaga. Talagang mahal na mahal ko yung mga senior kasi habang tumatagal, mas nararamdaman ko na malapit na rin ako maging senior citizen. At mas nararamdaman ko kung gaano kahirap yung pinagdaanan nila. Na hindi lang pala edad yung nababago, hindi yung sarili mo. Hindi lang pala yung simple, tumanda ako ng 50, naging 60 na ako, hindi pala ganun. Meron ka palang pagdadaan ng pagsubok para maitawid mo na maging senior citizen ka. At doon ako talaga bumilib sa mga senior citizen natin na hindi ko inakala na sa ganung panahon at edad, makakaranas ka pa ng mga pagsubok. What more pa kung tumutong ka ng senior citizen at mararanasan mo pa rin siya. Sana po dumating yung oras na ako po ay makatulong na gumaan ang inyong buhay. Dahil yun lang po yung gusto ko. Yung simpleng makapagbigay ka ng tulong na humaba yung buhay niya, makainom siya ng gamot sa oras, hindi siya mag-aalala na next week wala na siyang gamot. O kaya yung tirahan niya na hindi niya mabayaran. Yung simpleng benepisyo na monthly na marireceive nila, alam po ninyo, yan lang yung hangarin ko na matulungan. Kasi pa-end na yung buhay natin pag nasa edad ka na 80 years old, di ba? Ang hangad mo na lang yung may makita kang taong katulad natin na nagmamalasakit pa rin sa kabila ng lahat ng yan. Kaya sa ating mga senior citizen, huwag po kayo mawala ng pag-asa sapagkat may mga katulad ko rin po na nandiyan sa tabi ninyo na kailangan lang po siguro nating makita. At hopefully at umaasa po ako na sana kung ano po yung nararanasan natin ngayon ay matutunan din po natin, bigyan ng pagpapahalaga yung mga tao po talagang bumababa para sa atin. Wala naman akong sinasabi na hindi sila tumutulong, pero alam po ninyo, ginasgas ko yung paa ko, pinaabot ko yung sarili ko. Hindi ko nga alam kung may mangyayari sa akin na magkakasakit ako along the way. Pero hindi ko po lahat yan sinaalang-alang kung hindi para sa inyo lang. Kaya ang hiling ko po sa inyo, lakasan nyo pa yung loob nyo, hanggang buhay tayo, meron pa rin pag-asa.
hanggat merong Super Marasi na nandito, meron pa rin pong pag-asa. At sana po, tingnan na lang po natin yung mga nakaupo at hilingin natin sa kanila na makatulong po sila sa atin. Sa ating mga kababayan sa Maynila, alam po ninyo, sa 4 na taon na ako'y bumaba sa Maynila, hindi nyo po maikakaila sa akin na alam ko po lahat ng nangyayari. Sa akin lamang, okay lang po tanggapin natin yung mga nagkamali, lumapit sa atin, tanggapin natin. Pero wag naman natin tanggapin kung talagang tinapaktapakan na tayo, di ba? Sinalbahin na tayo. Ang sa akin lang, matuto rin po tayong kumilatis ng tao. Matuto rin naman po tayong ikumpara na hindi na talaga siya pwede sa atin. Kumbaga, tignan natin talaga yung totoong maglilingkod sa atin. Hindi kasi po pwede yung okay na. Kasi paano naman po yung sa inyo? Paano naman po yung kapakanan ng pamilya nyo? Hindi naman po pwedeng okay na lahat. Sana po, maging lesson learned po sa ating lahat na ang pagpili po ng taong maglilingkod ay hindi lamang para sa kasikatan. Kung hindi yung maglilingkod ng totoo, may camera man o wala, may picture man o wala, ito po ay totoong taong lalapit talaga sa inyo. Yun lang po ang request ko sa mga Manileño na magsama-sama po tayo muli. Sa anumang paraan, dun lang po tayo sa tama.